Hello guys! Welcome back to my channel, Armstrong Squad. Kagaya nung napangako ko sa inyo nung huling video ko na ipapakita ko sa inyo kung papaano at kung magkano ang cost estimate ng isang brooder cage. So, bago natin umpisahan ang explanation, ibibigyan ko muna kayo ng konting kaalaman about sa brooder cage, kung ano ang kung paano or kung saan ginagamit ang brooder cage. So, ang brooder cage guys, kung halimbawang gusto mong mag-business ng quail egg, so kakailanganin mo yung brooder cage. Yung brooder cage ay yun yung pinaglalagakan ng mga sisiw from 1 day old hanggang sa lumaki na to, hanggang 25 to 30 days, then pwede mo nang i-transfer sa cage, quail cage. Hindi totoo yan. Yun yung pwede nang mag-produce ng mga itlog ng pugo. Okay? Ganun ang gamit ng brooder cage. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang cost estimate nito. Pero bago ang lahat, bago natin na iumpisahan ang ating pag-estimate, hihingi muna ako ng isang subscribe. Click the subscribe button and hit the notification bell. Like and share mo na rin mga guys. Guys, ibibigay ko muna sa inyo yung mga kakailanganin natin na materyales. Unang-una, yung 10mm deform bar. Ayan, nasa taas ng ating video. And then, para sa poste yan, gagamitin natin ng pamposte. And then, sa perimeter frame, 9mm, ito, deform bar din yan mga guys. And then, meron tayong 3/8 cylindrical hinge. Ayan. Tapos, 1/2 hole by 4 feet by kung ilan yung isang roll, basta rolyo, per rolyo yun eh. Ayan guys. And then meron din tayong syempre welding rod. Kailangan din natin ng epoxy primer para sa frame bago natin lagay yung PVC mesh wire. Tapos yung plastic strap para sa pantahi. At lastly guys, kailangan din natin syempre ng dyaryo para sa flooring. Kahit meron na siyang flooring na mesh wire, kailangan pa rin natin ng dyaryo. Pero yung dyaryo naman, ano naman yan eh, minimal naman. Hindi naman kaya kamahalan yun. Kaya kahit hindi na natin isama sa cost estimate, okay na. Yun naman kasi, panatili niya yung init ng ilaw natin, ng natin, para hindi malamigan yung ating mga sisiw. Kasi medyo ano yung sisiw eh. Hindi Tama yung ginagawa ninyo. Bola muna bago droga. hindi nila gusto yung nilalamigan sila. Kaya kailangan medyo mainit yung temperature natin sa brooder cage natin. Okay? So, naibigay ko na yung lahat ng materyales, guys. So, tara na. Umpisahan na natin. Hello mga ka-Armstrong. Sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano i-estimate at kung paano natin makukuha yung total amount cost ng brooder cage. Meron akong pinrepair na drawing dito at yung drawing na to ay nilagyan ko ng color coding or legend. Nakalagay dito is yung ating column kulay violet, and then yung perimeter frame kulay green, at saka yung division natin is kulay red. Okay? So, yung brooder cage natin, may tayo, 3 layer. So 1, 2, 3 layers. And then every layers meron tayong division na 3. So 3 kulungan yan. So makakagawa tayo dito ng 9 na kulungan ng mga sisiw. So ngayon, every kulungan na to, every cage, nagkakalaman ng 100 pieces na sisiw sa sukat na 2 feet by 4 feet or 0.60 meters by 1.20 meters. Okay? So kukunin na natin guys yung mga sukat or yung kailangan natin na materyales. Dadako tayo guys sa ating cost estimate. Ngayon, tinransfer ko dito guys yung ating drawing para hindi na tayo or matanggal na yung drawing natin na isa. Andito tayo. So ito 120, and then dito 180, tapos 150 yung height. 25, 20, 25, 20, 25, and then 35 yung paa or foot. And then dito tayo sa legend. Ginawa ko yung legend na to para meron tayong pagbasihan. Yung nakatayo is 10mm deform bar para sa column. Ito yan.
Okay, bibilangan natin mamaya yan. Bibilangin natin. Then, yung naka-rectangular na naka-slant is 9mm para sa frame. Ito yan. Okay? Tapos, yung naka-rectangular din na may line sa loob para sa door naman yan. 9mm din yan ang frame niya. With 8 cylindrical 2 hinges kada door ng ating brooder cage. Okay? So, ngayon, ikukunin na natin yung estimate ng mga bakal na gagamitin natin, guys. Kunin natin, bibilangin natin is yung column. Ito yung column natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10. 10 yung ano natin para sa column. And then, ito siya. 10. Multiply natin sa 1.5, 150. Ayan, makakakuha tayo ng 15 meters. Then, 15 meters, divide natin sa 6 meters para sa isang buong deform bar or equivalent to 20 feet. Makakakuha tayo ng 2.5 pieces na deform bar na 10 mm. So, 3 piraso yung magagamit natin dito. Ang presyo ng isang 10mm deform bar is 135 pesos per piece. So, yung 3 piraso is 405. Okay, ang presyo. So, dadako tayo guys sa frame. So, ang unang kukunin natin guys is 1.8 is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiply natin sa dalawa dahil dalawa yan. Sa harap at likod, 12 siya. Ito. And then multiply sa 1.8, makakakuha tayo ng 21.6 meters. Divide natin sa 6 meters, and then makakakuha tayo ng 3.6 pieces. Kukunin natin ngayon is yung sa division. 120, 1, 2, 3, 4. Multiply natin sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 24 pieces. 24 pieces, multiply sa 1.20, makakakuha tayo ng 28.8 meters. Divide natin sa 6 meters is 4.8 pieces. And then, kunin naman natin is yung door. Is 0.25, 0.25, 0.60, 0.60. So yung kabuuan ng yung rectangular niya na sukat is 1.7 times 9 is equal to 15.3 meters. Divide natin sa 6 equal to 2.55 pieces. So yung tatlo na yan i-add natin, so makakakuha tayo ng 10.95 pieces. So round up natin 11 pieces na 9mm. Ang presyo nito is 72 per piece. So yung 11 pieces 792 pesos. Okay? And then dadako tayo guys sa PC mesh wire. Yung lalagay natin dito sa gilid at saka dun sa flooring. So yung simple na lang yung ginawa ko by area, 1/2 by 4 by 30 meters, 4 feet by 30 meters is nagkakahalaga ng 3,502. Okay? So yung every layer natin, meron tayong 4 by 8. So 120 yung ito times 120 by 180, 6 yan. I-multiply natin sa 6 is equal to 12.96 square meter. Tapos yung sa gilid naman is 0.25. Ito yan, 0.25 yung gilid niya. 0.25 i-multiply natin sa 1.8 yung gilid times 6, 6 yan. 2.7 square meter. Tapos yung sa gilid na kabila sa 4 feet, 0.25 by 1.20 times 12 kasi yun is 3.6 square meter. So i-add natin yung tatlo na yan, makakakuha tayo ng 19.26 square meter. Ngayon, kinuha ko yung presyo every square meter nung 1/2 by 4 feet by 30 meters na PVC wire mesh or mesh wire. Nagkakahalaga ng 97.77 per square meter. So, minultiply ko sa nakuha kong square meter para sa gagamitin ko sa brooder cage. So, ito yung halaga niya. 97.77 times 19.26. And then, ang presyo niya is 1,883.20. Okay? Tapos meron tayong kailangan na welding rod, isang lation or 1 box is 250. And then, siyempre gagamit tayo ng power or kuryente o nag-assume ako ng 300 pesos. Tapos meron tayong, siyempre pipinturahan natin yan, yung framing na yan, epoxy primer, 200 pesos. And then, yung cylindrical hinges, 3/8 ang diameter niya. Okay? Tapos, 9 na piraso times 2, 18 pieces. So kada isa is 10 pesos. So multiply natin sa 18 is 180 pesos. And then yung plastic strap, yung pangtahi doon sa gilid ng brooder cage natin at mesh wire na PVC. So nag-alat na lang ako ng 200 pesos. Ito. And then lahat na yan i-add natin dito yan. Dito pala guys, meron tayong optional na labor. Ito gagawin itong brooder cage na yan ng isang tao sa 2 araw. Yung isang araw ng tao is 700. So 1,400 pesos. So kung i-multiply mo lahat to guys, makakakuha tayo ng 5,110.20. Okay? Kung libre na to, sabi ko nga optional yung labor, ito lang yung presyo ng brooder cage, 5,110.20. Pero kung nandyan yan, i-add natin yan, so magiging 6,510.20 ang presyo ng isang brooder cage.
Okay guys, I hope may nalaman kayo dito sa brooder cage na to. Nagputol na ng bakal para sa gagamiting pang frame. Ayan, prepared na lahat ng gagamiting bakal mula sa poste hanggang frame. At inumpisahan na rin ang pagwe-welding. Siyempre, maunang itatayo ang poste at nang may tayo na lahat ng poste ay isunod na ang frame. Fast forward na natin guys ha. Eto na at nakatayo na. At yung steel matting nakalagay na rin. At pinipinturahan na rin. Nung matapos mapinturahan ay sinunod na rin ilagay ang PVC wire mesh at ayan, natapos na rin ang brooder cage natin. Pansinin nyo guys, napakapulido ng pagkakagawa ng ating brooder cage mula sa framing, sa paglagay ng PVC mesh wire at lalo na yung pagkakalagay ng pinto dahil napakagaang buksan at isara nito. So guys, nawa nakapagbigay ako ng konting tulong sa inyo para sa paggawa ng brooder cage. So mga ka-Armstrong, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga uploaded na video. Like and share mo na rin para maraming makapanood ng video at matulungan ang gustong mag-business ng quail egg. Thank you very much and God bless us all. Bye!